Dito tayo sa atong testimony. No? Ang sabi nga dito sa John 13:27, no? Like, At share, magpapatuloy subscribe. kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Amen? So, lahat tayo kailangan natin na ipatutuo natin kung ano yung mga ginawa ng kabutihan ng Diyos para sa atin. Para ipakita natin sa inyo na tayo magpapasalamat. Siguro sa atin naman siguro sa loob ng isang linggo, alam ko na maraming mga pinagpala sa inyo. Hindi lang pinagpala. Kasi ang pag-testimony, isama mo na rin kung ano ginawa ng Diyos sa iyong buhay sa loob ng isang linggo. No? Sino nung mauna? Ay, si Mami. Nila. Puri ng Panginoon, papakainin ko na ngayon kasi 2 buwan ako din nakapagpatuloy. Pero may nagbigay. Salamat. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Talagang napakabuti ng Diyos sa aming mga buhay, lalo na sa pamilya ko. Magamat, walang biyahe yung sasakyan ng anak kong lalaki. 2 linggo na, pero pinakaganda ng Diyos. Napakabuti ng Diyos mo. Dahil kahit si Tatay Ronian nung gumagawa ng parang alam mo naman yung kung minamahal yung may-ari ng sasakyan. Napakagalanti. Tingin ko kay Mama Maria, kung magbigay sa akin, grabe. Di ba rin kasi magbigas ka, grocery ako, magkakasya. Sabi napakabuti ng Lord. Dapat 2,000 lang nakapagbiyahe mo kasi malang gasolina, mura yung booking. Kaya nag-stop muna sila. Kaya sa Diyos ko po ang kapurihan, talagang pinagpapasalamat ko sa Lord. Saka isa pa kong prayer, maglalakbay daw ako kami pabuntang Bicol sa 30. Sabi ko, Lord, dalangin ko na makancel. Ados na lang. Sabi ko, hindi ka pwede akong kasama kasi mamamahikan siya dun sa mga kapatid ng biyanan niya. Sabi ko po rin, malayo-layo. Apat na oras magbabaybay kami ng barko. Oras, siguro, ang layo nun. Papunta dito, Tamarinis to. Sabi ko, hindi parang ng Lord. Papayagan ako ng mga nakaswar niya, and babasbasan niya ako kasi kung hindi, talagang hindi ako sasama. Kung hindi ako mapasamahin ko. Talagang man, dalangin ko naman na dulo din ng Lord. Talagang mabuti ang Diyos kasi ano kami, buong pamilya nila ng mga galay ko, magiging galay ko lang. Pero hindi pa sila kasali, wala, magiging galay ko lang. Mabuti ang Diyos na, kasi bagamat hindi ko pa sila nakikita, nandun ang pagsama ng Diyos sa aming buhay. Nagagawa ng Diyos na, ados na, talagang, lahat naman pinagpipit ko natutupad. Talagang tinutubo ng Diyos ko. Marami akong pagtutulong sa Kanya. Nagulay ako nakayutan sa bigaan. Diyan sa pamahalin ko kasi last ko sa hayo doon. Kaya nakakayo kasi. Mabuti Diyos kasi may alaga akong 4 na po. Kaya niya 4. Sobrang mabait. Lalo na si Makoy. Sobrang bait. Nandiyan ako ng sabi, ano na sa sarado? Ako bumibili ako sa tindahan. Mabuti mo talaga. Binibigyan ako ng lakas ng Lord. Nung lakas na talaga. Kaya sa Diyos talagang apuran. Hindi ko na mapapos kasi alam ko na marami magpapasalamat. Marami pagkalang sa sunod na nila ng Lord. Kaya mabuti ko sa Diyos pang-apurin. Amen. Talagang tutulong talaga, no? Pag ang mga Kristiyano talaga hindi pinabayaan ni Lord. Hindi niya gugutumin. Amen. Kasi, no? Tulad sa akin, no? Nung hindi talaga ako nakakadalo. Kasi wala akong, dati yung motor ko, marami pa akong gasolina. Sabi ko, paano akong makakagalo dito? May tumawag na susat, pinagalitan na, dadakan ng matigay, diyan wala ka rin ibang trabaho, wala ka rin ibang ginagawa, pati ko yung minuti, hindi ka makadating. Sabi ko, Diyos ko naman, Lord, patawad. Yun pala, nung gabing yun na, naasan ko naalala, andun pala yung motor ni Ford, ninyo. Sabi ko, bakit nandun pala yung motor? Bakit yung naisipan? Eh, paliwasan pala, ginamit din pala nila, punta na pala sa larusan, kagagad. No? Eh, kaya yung ginagawa ko, bahala na. Hindi nung pagka
pagka Sabado, Biyernes, ito sila yung sabi, Dali, ikaroon na tayo sa, pero alam ko naman yun. Iniisip ko, ano kaya kumakarating dito? Eh, ginamit na naman ni Rosan yung motor ni Yunyo. Sabi ko, bahala na, kung anong isip ko. Inayos ko yung bike. Ngayon, kailangan pala palitan yung pinaka-ihino sa padyakan kasi ano na yung sira na ba? Naisip ko kaya wala akong marami akong pera. Buti na lang, ito si Rosel, sabi niya, ano ba problema ng motor mo? Sabi ko, balik lang naman ang problema niyan. Naplat, higit sa lahat, maraming gasolina. Sabi ko, nga naman, sige dali, bukas. Bahala na kung basta makarating ka lang. Sabi ko, salamat. Pero wala sa isip ko, kasi inisip ko talaga na pipirusahin ko talaga si Rosa na huwag gamitin ang motor ni Onyo kasi pag dati ni Rosa, kahapon na umaga, sabi ni Rosa, ito 100. Pabulkit mo na yung motor mo. Ay, salamat. Puri ng Diyos, no? Talagang Diyos talaga, hindi talaga nagkukulang sa atin. Alam niya kung ano mga kailangan natin. Gumagawa siya ng paraan para maibigay sa'yo yung dapat mong gagawin. Kaya, napakabuti ang Diyos kasi, nandito ako, natuloy yung part ko ngayon. Inisip ko, ano kaya kung hindi ko makaksinta naman ako sa part ko, nakakaya na kayo. No? So, natin na si Tatay Tomasio. Alam ko naman na pinagpala ni Lord ko. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kapagpala sa ating Panginoong Diyos. Meron din po akong minsan na nabigay sa aking pagpapala ng ating Panginoon. Na aking pong pagpapasalamat sa Kanya. Tungkol po ito sa aking munting karamdaman. Tayo pala ay hindi pinababayaan ng Diyos na kahit paminsan-minsan lumalapit sa Kanya. Ito po'y tungkol sa aking tutuloy ako. Pasensya na, atago lang ako na paharap ko yun. Okay lang. Susunod, hindi na ako medyo ang aking hiya, itatabi ko na. Medyo nahihiya pa. Kaya pasensya na. Ito ang aking pinapasalamat sa ating Panginoon na nung minsan, nag-short ako. Short, ibig sabihin, kumulang ang finance. Nawalan ako ng gamot ngayon. Ano kaya ikaw mangyayari sa akin? Ba't wala akong iinumin? Kinabukasan ko, ang nangyayari. Sabi sa akin ng anak ko, Papa, bakit nag-aalala ka na wala kang pambiling gamot? May laman naman palang ATM mo. Wow. Kung kaya. Pero ang kala ko wala naman. Ayun, agad-agad bili ako ng gamot. Pero bawasan. Yun ang, kaya tayo nga palang mga tao na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Tayo pala ay huwag lang makakalimot na humingi sa Kanya at tayo nga pala ay tutugunin. Tayo bibigyan. Ngayon pa, isang bisis muli ako ay nawalan. At wala akong hanap buhay, wala akong pang ano sa akin. Iinumin gamot na ito. Isang bisis ay nawalan na naman ako. Aba, ay sabi ko talagang palagay ko hindi ako makakabili na nito. Kinabukasan naman, tumawag ang anak ko na nasa Cavite. Papa, baka wala kang pabiling gamot, padadala kita. Wow! Sabi ko yung talaga nga pala nga ang ating Panginoon Diyos ay hindi nagpapabaya pagka tayo wala. Amen. Kaya sa ating mga kapatid, tayo huwag kang makakalimot sa ating mga sa ating Panginoon. Na tayo nga pala pag humingi ay tayo iingan, tayo bibigyan. Kung matukaw nga pala, tayo babubuksan. Oo nga pala ito. Kaya Panginoon Diyos, sa ngalan ni Diyos, ako ay nagpapasalamat ng marami. At sana po'y patuloy mo po akong bigyan ng pagkakataon para mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. Napakasarap mabuhay kasi. Napakasarap. Lalo na pag mga makikita mo ang ating mga kapatid na masasaya, ay parang nakakawa na tayo ng kasayahan. Kaya tayo mga pala'y
huwag makakalimot sa ating lumpa. Amen. At tayo ay hindi rin tayo makalimutan. Yun lamang at hindi mo nakakamaan baka tayo maubusan ng ulan. Pasensya na. Iba kasi ako pagka nakawak ng mic, parang ayaw ko paawat. Ayun. Salamat kayo, salamat. Salamat din, no? Sa buhay ni Brother Topacio. Salamat sa kanyang buhay. Ikaw ko rin lang, Herbacio. Okay, John. Gulo lang ang John. Salamat po. Brother Gervasio. Umalik ko na siya sa... Sorry ha, nagkaroon na rin sa... Kaganda eh, kaganda ko. Gervasio, Topacio. Gervasio pala. Kulang ko na sabihin eh. Kasi atong may pala ito, Topacio. No? Gervasio. Tunay na naman napakabuti ang Diyos sa buhay natin, no? Amen. Sabi natin, brother, na tunay na naman ang Diyos na hindi napabaya. Kaya huwag Amen. tayong makalimot magpasalamat. Amen. Hindi sa lahat na huwag tayong makalimot magpasalamat. Isipin po natin yung 10 may kitong pinagaling ng Diyos. Amen. Pero sa awa ng Panginoon, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Amen. Oh, yung iba nakakalimot na. No? Kaya huwag natin kalitaan ang higit sa magpasalamat sa ating buhay ng Diyos. Amen. Amen. O, sino mo sunod yan? Ay, ito si Sister Margarita. Amen. Yun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Kasi nandito ako hindi nagpapasalamat. Pero alam niyo po kasi sa linggo, yung pinandigo ko hindi pa ako nagpapasalamat. Hindi ako pinandigo sa Diyos. Bakit hindi ako nagpapasalamat? Sabi ko, Lord, sorry. Kapag po pala hindi tayo nagpapasalamat, parang tinahan natin si Lord na wala ka lang ginawa. Parang gano'n. Pero sabi ko, mali pala. Dapat po pala talaga, di ba sa pag-iisip natin, di ba po gigising tayo na parang, nagising pa ako, kung sinabi natin, siyempre Lord, kasi nagising pa ako, yun po pala isa na yung blessing, na kung saan kailangan natin lagi magpasalamat. Amen. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Nung umuwi po kami mag-asawa, dati-dati nung wala pa po ako sa Diyos, kami mag-anak. Once na umuwi kami sa province, bumalik dito sa bayan. Grabing hirap na ang pinansyal, napakahirap. Kung saan tututangin pa namin hanggang sa bigas. Ulang-ulang kami kasi nga po, nagamit namin yung pera, kami nasay, ganyan. At sa aming pagpupuntahan ay kami pa rin po ang gagastos. Amen. Dito, nung pumuntik po, doon namin siya pagtantrong mag-asawa na kapag tayo po talaga nasa Diyos, di ba bago tayo umalis, nagpipray na po tayo na Lord, patuloy ko kung mauna, mauna ka na po sa pupunta namin, tigay po kami. Grabe ang privilege ng Diyos. Ano eh, sabi ko nga, grabe mo. Habang nandun kami, grabe. Parang kami ganun kasi nga, nakaka-amaze. Kapag po pala talaga, sabi ng mga leaders, di ba po naririnig natin, kaman na natin yung ginagawa ng Diyos, talaga po nakaka-amaze. Kasi di ba, hindi naman po yung nangyayari sa atin, na wala tayo sa Diyos. At ngayon nasa Diyos na tayo, nakakita natin yung gawa-galaw ng Diyos. Hanggang sa makabalik kami, sabi namin, grabe, ano napakabuti ng Panginoon kasi, ayan, at napakabuti po ng Panginoon na binigyan niya kami ng pang-ambag. Ayan, amen mo. Dati hindi mo na kami magkaroon ng pang-ambag. Nung nasa Diyos na, di ba parang, di ba tayo mga nasa Panginoon na nabubuhay sa Diyos? Pero ngayon, di ba, tingnan nyo, hindi na tayo talaga yung panginoon na kapagpahin. Yung bang, inubos na yung oras pa ng katatrabaho. Sabi nga po, di ba, kailangan pala tayo maging masipag. Hindi naman po, kailangan natin batangin bakit katawan lupa. Maging masipag po pala tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Sabi ko nga kay Brad, Brad, mali talaga yung sinabi ko naman doon na magpakasipag, pagpakapagod. Sa Diyos po pala tayo magpakasipag. Amen. Sa Diyos po na. Amen, no? Talaga naman na Panginoon talaga. Hindi naman natin masukat ang pangilin natin buhay na Diyos. No? Sabi nga dito sa Pangalawang Korinto 12:9, ganito ang kanyang sagot, sa kagandahang loob ko ay sapat na para sa inyo, sapagkat lubusan na hayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong pagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Alam mo mga kapatid, no? Kung sino mo yung mga nanghihina, huwag natin isipin yun. Kasi kahinaan nasa isipin natin yan. Pero pag manatili ka kay Kristo, Jesus,
Kaya papasiglahin ka, kung yung mga kahinaan mo, alisin niya yun, aaliwin ka pa niya. No? Kaya, alaman lang, huwag lang tayong maghina sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko natin. Siguro, wala na tayong oras. Pwede pa isa pa? Si Brad. Mapagpalang para po siya. Amen. Ang nais ko po ay mabahagi sa inyo muli. Ang pakipag-uusap ko sa aking Panginoon na talaga po yung naman ako nagsamba nung isang linggo dahil po doon sa project ng anak ko na alam po hindi niya kayang gawin. Bago ko po ginawa yung project niya, hindi ko muna po sila maalis at nagsarado po na ako muli ng kwarto upang magdasal mag-isa sa kami sa Panginoon na sa lahat ng pagkakamali. Parang kasi mabigat ang pakiramdam po na parang kung may bato sa likod na parang talagang nagpupulong ang Panginoon. Kaya humingi ako ng tawag kay Lord na lahat ng bigat ko sa Lord, hindi pinapasok ko sa iyo. Pinagkakatiwala ko. Lalo-lalo na po yung gastusin ng tatwa. Isang 5,000, isang 10,000, isang 4,000, 18. Tunay nga po na hindi ito kay Lord yun na Lord, hindi pa kayo kaya sa transito. Napaka-traffic at napakalaan ng gasolina. Sadya po talagang hindi ko kaya. Nagulat na lang po ako. Text ko yung hipa ko na nagpapagay siya sa dalawang bata. Amen. Kulang pa rin po. Kulang pa rin po yun. Hindi po sumapat. Sadya po napakagaling na paghinig sa paat ng Panginoon. Talagang tutuloy kasi yung pangailangan. Nagulat na lang po ako doon sa chat ko. Pare, baka kailangan mo tulog na kamahiya. Kaya hindi naman ako nangyari. Hindi pa rin ako nangyari. Pinapukasan nakita ko sa chat. Pare, 10K lang patagalaw ko kay Jeremy. Kailan ba kailangan? Sabi ko, kaya mo na ganda yung nakakatay. Sabi ko, Lord, talagang pakahusay mo. Sabi ko, abengki ko, abengki sa espanol. Binubun mo na ako. Encourage ko po kayo na huwag po kayo mahihiya. Amen. Sa lahat ng ginagawa sa akin ko. Sa Diyos ko po. Amen. Tunay naman mo pa, gaano kabuti ang Diyos sa buhay po ni Daddy Rose. Daddy Rose. Talaga naman ang totoo, di ba? Basta manalig ka lang at nag-pray sa Kanya. Amen. Tama yun na. Para masunod niya yung presensya ng Diyos. Nagkulong siya sa kwarto, doon siya nanalangin. Amen. Maganda pa doon kung sinumahan ka niya yung prayer and fasting. No? Amen. Napakabuti ang Diyos. Kaya alam mo, nung araw na sumindaro kami nung nagkasakit si Susan, akala ko si Susan, hindi na magawin ng Maynila eh. Akala ko noon, grabe talaga yung naramdaman niya, pero napakabuti ang Diyos. At tunay nga naman pala na kayong magpe-pray, na yung galing talaga sa puso nyo, siya talaga dinigin ng Diyos. Amen. Siyempre mo, naghanap kami ng mga lugar para lang siya na malibang, pumunta kami sa mga puno ng kahit malayo, sa Kabiasnan, doon kami nagpe-pray, pero sa buti ng Diyos, dinilig niya yung mga prayer namin. Amen. Salamat sa Diyos. Lumapas na tayo kunting oras. Pasensya na. Ibigay ko na po sa sunod na